Uy, mga mahilig sa animation, maligayang pagbabalik sa isa namang kapanapanabik na episode kung saan nating sisisirin ang mundo ng mga kwentong animation. Ngayon, tatalakayin ko ang isa sa pinakamagandang kwento ng isang taong mahina na nagtagumpay, si David at Goliath. Pero teka, hindi ito ang karaniwang kwento na alam ninyo. Imbes na karaniwang aralin sa kasaysayan, may animation twist ito na magbibigay buhay sa lumang kwentong ito sa isang bagong paraan. Humanda sa isang nakakatuwang karanasan. Kapit lang dahil ito ay isang pakikipagsapalaran na hindi ninyo malilimutan. Sige, isipin ninyo ito, sinaunang Israel. Isang lugar na puno ng kasaysayan, kultura at sa mga oras na ito maraming tensyon. Naglalaban ang mga Israelita at mga Filisteo at mukhang hindi maganda ang kalagayan para sa mga Israelita. Damang-dama ang tensyon at mataas ang nakataya. Ito na si Goliath. Ang taong ito ay isang higante mas mataas sa lahat at armado hanggang ngipin. Siya ang sikretong sandata ng mga Filisteo at nakakatakot siya. Ilang araw na niyang tinutuya ang mga Israelita, hinahamon ng sinumang matapang na humarap sa kanya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa lambak, nagdudulot ng takot sa lahat. Spoiler alert, walang lumalaban. Takot na takot ang mga Israelita at sino ang makakapigil sa kanila. Samantala ang ating bayani na si David ay isang pastol lamang. Nasa bukid siya, nag-aalaga ng kanyang mga tupa, walang kamalay-malay sa nangyayaring drama. Wala siyang baluti, walang magagarang armas, isang tirador lang at matinding lakas ng loob. Simple lang ang kanyang buhay, pero matapang ang kanyang puso. Narinig ni David ang hamon ni Goliath at nagpasya, "Kaya ko to." Ito ay isang sandali ng purong dinatitinag na kumpiyansa. Iniisip ng lahat na baliw siya, pero ano ba ang alam nila, di ba? Minsan, kailangan ng kaunting kabaliwan para makagawa ng kakaiba. Kaya, lumakad si David papunta sa larangan ng digmaan. Mabigat ang tensyon sa hangin at lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Nakita siya ni Goliath at tumawa. Sino ba naman ang hindi tatawa? Isang maliit na pastol laban sa isang higanteng mandirigma. Parang nakakatawa. Napakaliit ni David kumpara sa kanya. Parang daga na humamon sa leon. Pero hindi natinag si David. Mayroon siyang bagay na wala si Goliath, pananampalataya at mahusay na pagpuntirya. Hindi natitinag ang kanyang kumpiyansa. Pumili si David ng makinis na bato, inilagay ito sa kanyang tirador at pinuntirya. Huminto ang paghinga ng lahat sa larangan ng digmaan. Sa isang mabilis na kilos, pinakawalan niya ito. Tumpak na pinutol ng bato ang hangin. Tinamaan ng bato si Goliath sa noo at natumba ang higante parang isang sako ng patatas. Nangyari ang imposible. Boom! Ganun lang kabilis, nanalo ang mahina. Naghiyawan ang mga tao at nabuo ang kasaysayan. Ilang siglo nang naikukwento ang kwentong ito, pero ano ang dahilan kung bakit ito napaka-espesyal? Bakit ito tumatatak sa atin? Hindi lang ito tungkol sa isang batang lalaki na tumalo sa isang higante. Ito ay tungkol sa katapangan, pananampalataya at paniniwala sa iyong sarili kahit na mahirap ang sitwasyon. Ito ay isang walang hanggang aral. Hindi hinayaan ni David na ang kanyang laki o kakulangan ng karanasan ang pumigil sa kanya. Nakakita siya ng hamon at hinarap ito. Ang kanyang katapangan ay isang simbolo ng pag-asa. At iyan ang aral, mga kaibigan. Gaano man kalaki ang hamon, malalampasan mo ito ng may katapangan at determinasyon. Sa animation man, sa buhay o anumang hamon na iyong kinakaharap, tandaan ang kwento ni David. Hayaan itong maging inspirasyon mo para maging matapang at sumubok. Maniwala ka sa iyong sarili, gamitin ang mayroon ka at huwag matakot na sumubok. Hindi mo alam kung ano ang maaari mong makamit. Salamat sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang animation twist na ito sa isang klasikong kwento, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas maraming epic stories. Malaking bagay ang suporta ninyo para sa amin. Hanggang sa muli, mangarap ng malaki at manatiling animated. Hayaan ninyong lumipad ang inyong imahinasyon at sumikat ang inyong katapangan.